Narito na ang programang Manibela ng Masa ang Dago. Pumipihit, umarangkada, bumubusina para sa mga unahing isyu at sariwang masaganapan araw-araw. Manibela ng Masa, may puso, may damdamin, may opinyon, at may pagmamahal para sa kinabukasan ng inang bayan. Manibela ng Masa, naririnig, napapakinggan ng sambayanan mula sa himpilan ng Paranaque Net Radio Worldwide, hosted by Gaspar Latang. Ayan, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay January 27, 2025, Lunes. Para sa ating mga mainit na balita, 24 Pinoy dinideport ng US vloggers tatalupan sa fake news. 3 empleyado pinaahon sa poll ng Armalite. Naku, tudas! Marcos Trump meeting pinaplansa. Hindi rarampa sa Passion Week, Pia Maspil ng fans sa travel adventures. Ama naburyong 1 taong gulang na anak, hinostage. Aba talaga naman, mahirap ito. Pagkatapos ito pong si Senator Ping Lacson, siya po ang ating tatalakayin ngayong gabi. So bago po tayo magpapatuloy, siyempre hingi po tayo ng ulat mula po sa labas ng ating kasama na ito pong si John Osorio. John Osorio, pasok! 5 katao, timbog sa Taguig City na sinasabing sangkot sa sunod-sunod na nakawan ng motorsiklo sa lalawigan ng Rizal at mga kalapit na lungsod sa Metro Manila. Kinilala ang mga suspek na sina alias Pranel, Alvin, Bernard, Austin, Jan at Carl. Pawang na sa hustong gulang. Batay sa inisyal ng investigasyon sa pinangasiwaan ni Police Colonel Felipe Maragon, na-recover ang motorsiklo, pyesa at accessories sa Central Signal Village, Taguig City. May nakuha pa kay Bernard na isang 38 caliber. Ayan, so yan po ay ulat mula po kay Chief John Osorio dyan po sa labas ng ating himpilan at siya po ay muling babalik sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. John, pasok! Tracing bodega ni Lamon ng apoy. Nasunog ang tracing bodega sa San Pedro, Laguna nitong Sabado, Enero 25. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa isang warehouse compound sa barangay San Antonio, San Pedro. Dakong alas 12:30 ng umaga. Dahil sa lawak ng sunog, itinaas ito sa Task Force Alpha sa pinakamataas na Fire Emergency Response Level na idideklara ang fire under control alas 8:15 ng umaga. Tinatayang aabot sa 500 milyon ang naitalang halaga na pinsala at wala naiuulot na nasaktan sa insidente. Sinabi na Bureau of Fire Protection na patuloy ang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng sunog.
Ayan, so yun po ay yung po nga naganap na sunog yan po sa San Pedro, Laguna, no, na kung saan ang ating pong chief reporter na si John Osorio ay nagbigay ng ulat hinggil dyan. So maya-maya lang po ay muli siyang babalik. Samantala, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita at ito po ay galing sa City Information Office of the City of Parañaque. Mga kandidato ng Gandang Mamit at Gwapitong Papito 2025 ipinakilala na. Kasabay ng pagtaas ng watawat ng Pilipinas ngayong Lunes, opisyal na pinakilala ng lokal na pamahalaang lungsod ng Parañaque ang mga kalahok sa taunang Gandang Mamita at Gwapitong Papito 2025 sa Parañaque City Hall grounds. Ang Gandang Mamita at Gwapitong Papito 2025 ay isang pageant na handog para sa senior citizen mula sa 16 na barangay sa lungsod ng Parañaque at ito ay pinangasiwaan ng Office of Senior Citizen Affairs sa pamumuno ni Ms. Yolinda Alcantara. Ang Gandang Mamita at Gwapitong Papito ay bahagi ng mga programa para sa pagdiriwang ng ika-27 Cityhood Anniversary ng lungsod ng Parañaque. Ito po ay ngayong Lunes na ipinarada dyan po sa lugar ng City Hall dyan po sa lungsod ng Parañaque. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Ito pa rin, tungkol pa rin po ito sa ginanap na flag racing ceremony. Pagsalubong sa bagong linggo, pinangunahan ni Mayor Eric Olivares ngayong umaga ang flag racing ceremony na pinangasiwaan ng Moral Ascendancy Program Office sa panguna ni Bishop Bien Mesreyoa sa Parañaque City Hall grounds. Kasabay ng programang ito, binigyan ng pagkikilala ng pamahalaang lungsod ang mga atletang nagawa sa kaunanang Mayor Eric Olivares Interdepartment Table Tennis Tournament, yun din sa kupunan ng Olivares College. Parañaque na tinanghal bilang champion sa United Collegiate Championship Leagues or UCCL Season 18 Men's Basketball Division sa Tanawan, Batangas. Bukod dito, namahagi rin ang pamahalaang lungsod ng ilang assistive devices sa mga nangangailangan ng residente na sa katuparan sa pamamagitan ng person with Disability Affairs Office sa panguna ni Dr. Sabas de Guzman III. Ipinagkaloob din ng General Service Office sa panguna ni Ms. Josephine Mary Centena ang mga services vehicle sa Business Permit and Licensing Office, Traffic and Parking Management Office at Local Housing Development Office. Dumalo rin sa seremonyang ito sina District 1 to Congressman Gaston Bonteng, District 1 Councilor Joe Marellana, District 2 Councilor Tenis Plana, Barangay San Dionisio, Punong Barangay Eva L. Olivares, lokal na palang lungsod ng Parañaque sa panguna ni City Administrator Attorney Volter de la Cruz. At siyempre, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita at ganun din po itong flag raising ceremony kanina talaga naman pong naging, sabi nga po, naging masaya dahil yung pong ating mga kasama doon po sa Mamito at Mamita ay sila po ay nagpakita ng gilat sa pamagitan ng kanilang pagkikilala. Doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:35 ng gabi na kung saan muli pong babalik ang ating chief reporter John Osorio. Chief, pasok! Patay ang isang bata, 3 anyos na batang babae nang sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Quezon City. Kahapon ng umaga, ayon kay QC Fire District Marshal Superintendent Florian Guerrero, nangyari ang sunog bandang alas 11 ng umaga. Nagsimula ang sunog sa isang squatter area sa Barangay Payatas. Sinasabing nagkaroon ng away ang isang mag-asawang residente sa lugar hanggang sumiklab ang sunog. Subalit, kinukumpirma pa ng Bureau of Fire Protection ang nasabing report. Inihintay pa nila ang report mula sa PNP Crime Laboratory upang kumpirmahan ang naging sanhi ng pagkamatay ng biktima. Ayan, talaga naman so
Mahirap talaga pag tayo po ay dinaanan ng sunog, ano? At yun nga, katulad yan po sa lugar ng San Pedro, napakalaki po ang lagas dyan dahil nga po sa naganap na sunog naman. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita at maya-maya lang po ang ating kasama dyan po sa lugar ng yung pong ratsada nyo sa panguna po ni Mor Abing. Siya po ay magbibigay din po ng update para sa ating mga balita dyan po sa nasabing unit. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, maya-maya lang po at marami po tayong mga balita na kung saan tatalakayan din po natin lalong-lalo na po ang ating kasalukuyang tumatakbong senador na ito pong si Panpelo Lacson. Tuloy-tuloy na po tayo, vloggers na nagkalat ng fake news, tatalo pa ng Kamara. Sisimulan ng Committee ng Kamara ang investigasyon sa mga individual na nasa likod ng talamak na pagpapakalat ng fake news na isa umanong matinding panlilinlang sa publiko. Magsasagawa ngayong ng executive briefing ang joint panel na binubuo ng Committee on Public Orders on Public Information and Information and Communication Technology or ICT na pangunahan ni Santa Rosa Representative Dan Fernandez. Ang mga Pilipino ay may karapatan sa katotohanan. Dapat protektahan natin ang ating mga kababayan laban sa mga maling impormasyon, nagdudulot ng takot, kalituhan at pagkawatak-watak ng ating lipunan, sabi ni Fernandez. Giniit ni Fernandez na ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon para sa personal at political na interes ay dapat managot. Ang fake news ay lason na sumisira sa ating demokrasya. Hindi tayo titigil hanggat mapanagot ang mga nasa likod nito. At matiyak na may tamang proteksyon ang ating mga kababayan, dagdag pa ng Solon. Pangunahing isyu na tatalakay ng transparency ng mga social media platform sa pagtukoy sa pagtanggal ng maling impormasyon, pagpapatupad ng mga hakbang sa panagutan laban sa mga paulit-ulit na lumalabag tulad ng mga irresponsableng vlogger at influencer. Ang mas malawak na epekto ng disinformation sa pambansang seguridad, lalo na sa usapin ng hidwaan sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga inimbitan ang mga pangunahing social media platforms upang ipaliwanag ang kanilang pulisiya at ang hakbang kung paano nila nilalabanan ang fake news, cyberbullying at na panirang content. Iyon po ang sabi ni Representative Dan Fernandez na sa kasalukuyan po ay tumatakbo bilang gobernador dyan po sa lalawigan ng Laguna. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, maya-maya lang po tayo ay magpapatuloy at magbibigay po muna tayo ng maiksing patalastas mula po sa ating himpilang Parañaque Net Radio Worldwide. Narito na ang programang Manibela ng Masa on the go. Pumipili, umarangkada, bumubusina para sa mga unahing isyu at sariwang masaganapan araw-araw. Manibela ng Masa, may puso, may damdamin, may opinyon, at may pagmamahal para sa kinabukasan ng inang bayan. Manibela ng Masa, naririnig, napapakinggan ng sambayanan mula sa himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. Hosted by Gaspar Latang.
Ayan, talaga naman ang ating station na program. Ano? So doon po sa ating mga kaibigan, regards ko po kayo at maya-maya lang po iisa-isahin ko po kayo pagkatapos ng ating mga field reporter mula po dyan sa iba't ibang lugar. Ano? Ayan, so tatawagan po natin ang ating kasama na si Mor Abing mula po sa Unit 8 dyan po sa Ratsada News. Ay, Mr. Chairman, pakiano nga ito. Dali, habang hindi pa sinasagot. Ayan. Ayan, talaga naman, nagre-ring na. Ayan, so, okay, so, Morabing at sa kasalukuyan, ang ating pong nasa linya, ito pong si Unit 8, Morabing, pasok! Magandang gabi sa inyong lahat. Narito ang huling update ng MMDA at DOTR. Ang MMDA ay nagsasagawa ng regular na maintenance ng pumping stations at floodgate upang matiyak na sa maayos na kondisyon ng mga ito. Sa pangunguna ng Flood Control at Sewerage Management Office, kasama sa kanilang aktibidad ang mga sumusunod: operasyon ng generator, pagmonitor at pagtala oras-oras ng pagtaas ng tubig, pagtanggal sa mga lumulutang na basura at paglilinis ng conveyor, pagpapanatili ng sumpit ng pumping station, installation ng fins at iba pa. Ang mga pasilidad na ito ay kritikal sa paghupa ng tubig baha, lalo na sa panahon ng malakas na pag-ulan at bagyo. Samantala, ang DOTR ay may bagong email address ng Public Transportation Modernization Program o PTMP. Para sa anumang katanungan at concern kaugnay sa PTMP, maaari ninyong i-message sa aming bagong email address ptmp@dotr.gov.ph. Para sa katanungan tungkol sa local public transport route plans, LPTRP at route planning, mangyaring i-copy furnish ang route planning at dotr.gov.ph. Kung ang inyong mga concern naman ay may kinalaman sa fleet modernization tulad ng Certificate of Compliance, maaaring inyong i-copy furnish ang modernization fleet.gov.ph. Sa mas mabuting plataforma ng komunikasyon, tuloy-tuloy ang ating pangarangkada sa mas maayos na transportasyon. Ako si Rino Abing ng Unit 8 ng Paranaque Net Radio Worldwide, nag-uulat. Ayan, so maraming salamat sa ating kasama na ito pong si Ratsada News Unit 8, Rino Abing. Talaga naman the best. Ayan, so siya po ay nagbigay ulat mula po dyan sa labas ng ating himpilang Rino Abing. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. So maraming salamat at sa Unit 8 na kung saan siya po ay nagbigay ng ulat hinggil po sa usapin ng MMDA, ganun din po sa usapin ng transportation. So doon po sa ating mga kaibigan at tuloy-tuloy na po sila mag-update dito po sa ating programang Manibela ng Masa na kung saan sila po ay nag-iikot sa ating mga kanya-kanyang lugar para makakuha po ng mga sariwang balita sa ating dito po sa Metro Manila. Okay, so maraming salamat Sir Mor Abing ng Unit 8 Ratsada News. Ayan, okay. So at iyo po ang maganda dahil sa kapag magkaroon po tayo ng massive information and dissemination mula po dyan sa MMDA, dyan po sa lugar sa LTFRB o maging sa Land Transportation Office, sana maging masigasig ang mga pampublikong serbisyo ng nabanggit na kagawaran. So yung po ang maganda at naunahan na po tayo ng Ratsada News, ano? Yung pong Express Paranaque nyo sa kasalukuyan ay hindi pa nagpaparamdam. So, ganun din po yung Media Patrol sa panguna po nila Jen Wander Villarin, ganun din po ng Express Paranaque News at sila po ay bukas, pangalawa ay magbibigay na rin po sila ng update sa kanila pong area of responsibility naman. At
Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita, no, na kung saan ito po naman ay tila usapang imported ito dahil ito po ay ating ito pong balita ay galing tungkol po ito sa mga kaganapan diyan po sa Amerika. Marcos Trump meeting pinaplansa. Tinitingnan ng posibilidad na magkaroon ng pagpupulong sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Donald Trump. Ayon sa Department of Foreign Affairs or DFA, ang paksang ito ay lumabas sa tawag sa telepono ni DFA Secretary Enrique Manalon at US Secretary of State Marco Rubio noong Miyerkules. Nagkasundo si Secretary Manalo at Rubio na tuklasin na ang unang pagpupulong ni na Pangulong Marcos at Trump sa malapit na hinaharap, sabi ng DFA. Bago ito, muling pinagtibay ni Marcos ang malakas na pangmatagalang alyansa sa Philippine-US at sinabing umasa siyang makikipagtulungan kay Trump at sa kanyang gobyerno. Tinalakay din ni Manalo at Rubio ang State of Defense at Security Cooperation ng dalawang kaalyado, kabilang ang suportang US para sa modernisasyon ng depensa ng Pilipinas at ang sitwasyon sa South China Sea. Ayon pa sa DFA, muli nilang pinagtibay ang kahalagahan ng patuloy na pagpapalakas ng pakikipag-ugnayan sa ekonomiya at paggamit ng katatagan ng ekonomiya. Binigyan pansin din ng dalawang kalihim ang pagpapil ng trilateral na kooperasyon sa Japan, hindi lamang sa pagpapalakas ng seguridad sa reyon kundi pati na rin sa pagsisikap na bumuo ng matatag na supply chains na mahalagang sektor at dagdagan ng pribadong pamumuhunan sa bansa. Ayan, so napakaganda po ang ginagawa po ng ating DFP ngayon dahil sa kasalukuyan nga po ay tila ito pong ating kasalukuyang binabasa na kung saan ang ating pong Pangulong Ferdinand Marcos ay magkakaroon po ng pag-uusap sa kasama po ang bagong halal na presidente, bagong balik na presidente na ito pong si Donald Trump naman. O na kung saan tayo po ay abatid po natin na medyo mabigat po ang ating problema dyan po sa usapin ng West Philippines na kung saan hanggat maaari po naman tayo po ay sabi nga po nila hanggat maaari po mas maganda na kasama po natin ito pong ating Pangulong Donald Trump naman sa usapin dyan po sa West Philippines na kung saan ay talaga pong napaka-importante na tayo po ay may kakampi na katulad ng Amerika naman. O, di ba? So, kasi kapag tayo naman po ay iniwanan ng Amerika, at kasalukuyan ito pong inutil na pasaway na tayo po ay unti-unti nang pinapasok na ilang araw na ubuan na ang kanilang barko naman ay nasa loob po ng area of responsibility ng ating bansa na tila ayaw umalis, ano? Na talagang iniisip siguro nila hindi nyo naman kami kayang palisin. Kaya gano'n na lang po ang ginagawa nila na sana naman ay hindi gano'n ang trato sa atin ng isang itinuturing na sinasabi nga nila kakampi o kaibigan pero ang ginagawa naman ay malayo sa katotohanan. Na dapat hindi po talaga gano'n na sana naman ang ito pong gobyerno ang bansang Amerika sana naman hindi po tayo iwanan. At tuloy-tuloy na po tayo. Siyempre, regards po natin ang mga nasa online. Ito pong ating kasama na si Miss Elsa Obispo and of course, ito pong si Jeanette Pascua Sietere na sa kasalukuyan ay nasa online. And of course, ito po naman si Eric Lambat Giaman. Diyan po sa Lambat Publishing House ni Eric Giaman diyan po sa lugar ng Dasmariñas, Cavite. Regards ako po kayo na kung saan naman siya po ay every now and then ay napupunta naman dito po sa lungsod ng Parañaque. Ito pong si Eric Lambat Giaman. At regard din po natin ang ating iba pang mga kasama dyan po sa lugar ng Cavite and of course dito po sa lalawigan ng Rizal maging dito po sa lalawigan ng Bulacan. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Ito pong tinatawag na banat kay Representative Tolpo de Omobra.
Hindi umubra ang kaliwat ka ng pagbatikos at paninira, lalong-lalo na ang namayapang si leading senator candidate, namamayagpag na si leading senator candidate at CIS Party List Representative Erwin Tulfo at patuloy na nanguna sa isang survey. Batay sa resulta ng pinakahuling survey ng Ocolom Research and Analytics sa huling bahagi ng 2024, patuloy pa rin na nasa top 1 at malaki ang lamang ni Congressman Tulfo laban sa mga katunggal niya sa darating na senatorial selection sa May 12, 2025. Sa survey na sinagawa nitong December 16 to 22, na 7 sa bawat 10 Pinoy ang buboto kay Congressman Tulfo matapos itong magtala ng 70.8% sa mga nasurvey na Filipino adults na nagsabi na siya ang ibuboto sa darating na midterm eleksyon. Aba, talaga naman ang bigat, ano? Nasa pangalawa at pangatlong pwesto sina dating Senador Tito Soto na may record na 52.3% at Ben Tulfo naman nasa 50.1%. Sa ikatlong hanggang ikalimang pwesto si Senator Ramon Bong Revilla Jr. na kung saan ito po ay nagkaroon din po ng kontrobersyal dahil po ang Bong Revilla Jr. ay tila hindi naman po ito ang kanyang apelyido, bagkos ito po ay kanya lamang palayaw na siya po ay napunta sa letter B at siya po ay nakatala na 49.2%, habang ang 4 hanggang ikapitong pwesto na si Senator Pia Cayetano, si Pia pala, no, Cayetano may 46.9%, nakatanggap naman si dating Senator Manny Pacquiao ng 46.3%, para sa ika-4 hanggang 8 pwesto at ika-5 hanggang 8 pwesto si Senator Bongo 44.4% at ika-6 hanggang 8 pwesto si Senator Ronald Bato de la Rosa na may 43% voting at preferences. Si Makati City Mayor Abby Binay naman 40.3% ay nasa ika-9 na hanggang 11 pwesto na sinindan naman ni Senator Panfilo Lacson 39.2% at Las Piñas City Representative Camille Villar na 37.5% na tabla sa ika-9 hanggang ika-12 pwesto naman. Ang television host na si Willie Revillame na may record na 36.2% ay nasa ika-10 hanggang 12 pwesto. Humahabol sa Magic 12 si Senator Amy Marcos 33% na nasa ika-2 pwesto hanggang 12 hanggang ika-2 pwesto at Senator Relito Lapid na may 31% na nasa 13 hanggang 5th spot. Ang naturang survey ay sinagawa gamit ang face-to-face methodology na sa 1,000 adult respondent. Aba naman. Oo. At ang maganda po rito, lumalabas po ang ating bigating dating tumatakbong presidente at ngayon ay tumatakbo muling senador na ito pong si Ping Lacson, na sana naman ay talaga naman siya po ay makasama sa Magic 12 sa darating na midterm election, na kung saan naman sa usaping serbisyo, sa usapin ng seguridad, ito pong si Ping Lacson ay talagang hindi po siya magpapaiwan dahil sa kanyang expertise naman, lalong-lalo na po sa usapin ng seguridad bilang dating PNP chief ng ating bansa na ito pong si Panfilo Lacson. Ayan, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:55 ng gabi. Dito lamang po yan sa himpilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. At dito po sa usapin sa mga senator naman, ano? Opo, so, at napakarami po ang tumatakbong senador. At batid po natin, ang pipiliin lang naman po nito ay hanggang 12 naman. So kung mahigit 60 yan, ibig sabihin more or less 50 po ang matatalo. At yun nga po ang problema dahil marami pong nagnanais na tumakbo. Opo, pero yung pong pinaghahandaan nila, talaga namang kakaunti lang naman. 12 lang na senatorial slate ang bakante at yung pong mga hindi mananalo, paano na kaya sila, no? Paano na po kaya sila? Gusto naman po sana nila magsilbi sa bayan, but unfortunately, kapag hindi po sila nagwawagi, minsan napupunta na lang po sa isang tabi.
Oh, ang akin lamang po kasi rito, at sila naman po ay gusto talagang magsilbi, siyempre po mula po sa local, national level, na sana yung pong mga kandidato na ito na serbisyo naman para seryoso naman na gusto magserbisyo sa bayan, bakit kaya hindi na lang bigyan ng, bakit hindi na lang po sila bigyan ng responsibilidad na maging kabahagi ng gobyerno? Yun naman po ay isang suggestion lamang dahil napakarami po sa ating mga kandidato naman na batid po natin. Gusto po silang magselbi pero ang problema ay hindi po nananalo. Oo, di ba? At yun nga po, sana ang ating gobyerno maging bukas dito po sa mga kumakandidato na kapag hindi maswerte, bigyan nyo naman po ng tamang posisyon sa gobyerno para makatulong sa pag-unlad ng ating bayan. Ayan, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita, Luzon, Visayas at Mindanao. At gusto po natin i-regards ang ating kaibigan na galing po sa lugar ng Sambales na ito pong si Tino Castrense. Diyan po sa lugar ng Sambales na kung saan regards ko po kayo. Kasama na po ang punong barangay diyan po sa nabanggit na lugar na ito pong si Alexander Cortez. Christopher, hindi po Alexander, Christopher, ha? Di ba? So doon naman po sa atin mga kaibigan, nung isang araw nabanggit ko po na yung pong mga politiko, yung pong mga party list na malalapit po sa China o yung pong mga Chinese identity naman, nabanggit ko po na hanggat maaari, siguro iwasan na lang po natin na sila po ay ating tangkilikin. Kasi ang nagiging malaking problema po kasi rito, yung pong usapin natin sa West Philippines na kung saan naman makikita po natin na matagal na po itong isyo na binabangga po ang ating mga bangka, binabangga po ang ating mga mangingisda diyan po sa laot. Pagkatapos yung pong mga Coast Guard nila, yung China Coast Guard, ganun din po ang kanilang mga militar rin naman, hindi na po tayo nilulubayan kahit nasa loob na po ng ating teritoryo. Na kung saan talagang malinaw naman na pinapasok na po ang ating jurisdiction ng ating sabi nga ang ating soberenya. So kapag hindi po natin ito masupil, malinaw na tayo po ay kakainin ng buhay ng mga ito. So ngayon, di ba nung nakaraan, natanggal na nga po yung mayor ng Banban Tarlac na si Alice Goo dahil siya po ay pinaghinala na tinatawag na lingkod bayan sa Pilipinas, pero di umano ay tila nakikipagsabuatan dito po sa mga Chinese na to na may hindi magandang balak sa ating bansa. So paano na lang po kung maraming politiko na tinulungan ng China, tinulungan po ng mga Chinese entity. Pagkatapos sila po ay nagsisilbi bilang lingkod bayan diyan po sa Senado o maging sa Kongreso. So ano po mangyayari sa atin? Di ba? Ibig sabihin, yung pinakabahay natin mismo ay napasok na. Hindi na po magandang palatandaan yan, ano? So ako naman ay nakikiusap lamang, pero pagdating sa senatorial naman, huwag nyo na pong kakalimutan, ito pong si Senator Ping Lacson. Dahil sa usapin ng korupsyon, talagang siya po ay wala pong kabahid-bahid dyan. Talagang malinis ang pagkatao dyan, na kung saan siya po ang nakipaglaban, natanggalin yung pong tinatawag na pork barrel dyan po sa Senado. The best po yan. Diba? So tuloy-tuloy na po tayo. Babasahin pa rin po natin itong balita. Iniulat ng Philippine Coast Guard or PCG na gumamit ang Chinese Coast Guard bisil ng long-range acoustic device
upang iharas sila sa Zambales Coast Guard sa West Philippine Sea. Ayon sa PCG, ito ang kauna-unahang pagkakataon ng CGG na siya nga pumalit sa CG 3304 sa illegal na pagpapatrolya sa naturang lugar ay gumamit ng tinatawag na LRAD laban sa BRP Cabra ng PCG na siyang namang nagbabantay sa coastline ng Zambales. Nabatid na ang LRAD ay isang device na naglalabas ng matinding ingay na masakit at maaring makasira ng pandinig. Sinabi pa ng PCG ng CCG 3103 ay tila ineskortan ng CCG 5901 o ng Monster Ship ng China. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, WPS, Commander West Philippine Sea, Commodore G. Tariela, sa ngayon ang CG ay naitaboy sa pagitan ng 90 at 95 nautical miles mula sa dalampasigan ng Zambales, ngunit sakop pa ng Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas. Ipiniliwanag din niya na ang dahilan ng pagdideploy nila ng barko ay upang tiyakin na hindi lalala ang tensyon. Patuloy rin niya sa pagsasagawa ng Hardly Radio Challenge sa China's Coast Guard or CCG. Dagdag pa ni Tariela, nais ng PCG na ma-internalize ng CCG ang mensahe nila sa illegal na naglalayag sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayan, so medyo matagal-tagal na pong usapan yan na sana naman ang ating bansa, ang ating mga sandatahang lakas ng ating bansa, nagsusumikap naman talaga sila. Kaya lang, balibalik na rin po natin ang mundo. Kung tayo lang, hindi po talaga yung kakayanin. Kaya po yung puwersa ng Amerika na nasa kasalukuyan ay tumutulong sa atin. Kung ano man pong mga kagamitan ang ipinasok sa ating bansa, tangkilikin na po natin yan. Dahil una, wala naman po tayong pirang pambili para tumatag ang ating sandatahan. Kulang po ang ating kagamitan. Samantalang ang Amerika ay pumapasok sa atin ng libre at nagbibigay pa ng suporta sa ating gobyerno at sa ating mga kababayan. So saan ka pa? Di ba? Kita nyo na po ang pagpasok ni Trump naman, di ba? Nagkakaroon na pong higpitan. Ang sabi nga po nila, yung mga illegal na nagliliwaliw, yung mga illegal na tumitira dyan po sa Amerika, hanggat maaari sila po ay umuwi na doon po sa kanilang bansa dahil sila po ay hihigpit na doon po sa mga estranghero o mga papasok sa Amerika na wala pong sapat na dokumento, lalong-lalo na po kung wala po silang sapat na trabaho. Pwede ba yun? Siyempre pwede kasi karapatan po nila yan karapatan po ng Estado, karapatan po ng gobyerno ng Amerika na kung marami na pong mga dayuhan doon sa kanilang lugar, sa kanilang bansa, pagkatapos wala naman pong mga matitinong trabaho, o wala silang napapasukan, o kaya wala naman silang mga kamag-anak doon na talagang pwede magsuporta sa kanila, so anong tawag doon? Magiging overcrowded sila ng mga taong walang trabaho na galing sa ibang bansa. Tama naman po yan. Diba? So, katulad po ng mga Chinese dito sa ating bansa. Winala na, tinapos na po ang usapon sa Pugo noong December 30. Pero marami pa rin pong mga singkit dito sa atin na siguro nagtatago pa sila. Pero sa oras na sila po ay matsimpuhan naman ng ating immigration o ng ating mga alagad ng batas, sila naman po ay automatikong itatapon na rin po sa kanilang bansa. Lalong-lalo na po kung ito ay mga singkit, dapat lamang. Di ba? Tama lang, di ba, Mr. Tino Castrense? At ganoon din po itong si Eric Lambat Giama naman. At itong si Kids Apupanes. At ganoon din po itong si Shiotere. Regards ko po kayo kung saan naman po kayo naroon. Basta ang importante, paki-like and share naman ang ating programa. Kahit hindi na po kayo magpadala ng star, sapat na yan. Ang importante lang naman ay makita ko kayo. Sabi nga po nila, sapat na yan.
Ayan, so, din po sa ating mga kaibigan, makikita nyo po ang nasa screen. Kitang-kita nyo po ang kapugihan ni Senator Ping Lacson. At sana naman po yung mga tagahanga dyan ni Ping, sana paki-share naman. Kasi, di ba, tinatalakay na nga natin si Ping kahit hindi niya alam. Nilalagay na nga natin sa ating programa kahit hindi niya alam. Basta ang importante yung mga kakampi natin dyan, may pakita natin na tayo naman ay pro Ping Lacson naman. Dahil alam natin na sa usapin ng serbisyo, sa usapin ng dignidad, talaga naman ito pong si Ping Lacson, the best. Ang problema nga lang, pang senador talaga siya, hindi siguro pang presidente. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. At ito pong bigating vlogger naman, itong content creator na si Richard Escalvario. Batid ko na itong si Richard bigatin ang kanyang mga tagahanga. At isipin mo, galing Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo na yung taga-Pililla Rizal. Talagang pil na pil nitong si Richard Calvario na talagang lagi niyang ginagawa ng vlog dahil ito pong si sino ba yon? Yung kaibigan natin na si Ferrer naman, talaga naman sabi nga po nila, kailangan gusto magserbisyo dyan po sa lugar ng Pililla Rizal, sana siya po ay magwagi kung ano man po ang kanyang nais gawin, na magsiservisyo sa ikakabuti ng mga mamamayan dyan po sa Pililla Rizal. Good luck po sa ating kaibigan naman na sana siya po ay swertein sa kanyang pagtakbo bilang konsyal diyan po sa lalawigan ng Pililla Rizal. Ayan, magbibigay pa rin po tayo ng update. Ito pong sinasabing 24 Pinoy dineport ng US. Mahigit 20 Pilipino na umano'y sangkot sa mga illegal na aktibidad ang ipinatapon ng Estados Unidos pabalik ng Pilipinas. Sa panayam ng DCWB nitong linggo, Enero 26, sinabi ni Philippine Ambassador to the US, Jose Romualdez, na ang mga na-deport na Pilipino ay sangkot umano sa mga gawaing kriminal. Meron silang hindi naman very serious crimes pero they were involved in some criminal activity na na-deport na sila, parang umabot sa 24 ani Romualdez. Sa isang panayam noong Enero 20, sinabi ni Romualdez na binanggit ng gobyerno ng US na ang mga immigrants na may mga criminal record kasama ang 1.3 milyong immigrants na proseso na ay unahin para sa deportasyon. Ito ay matapos ang muling halalan ni US President Donald Trump na nangakong magpapataw ng mga mahigpit na batas laban sa mga illegal na immigrants. Matatandaan din na nangako siya ng mass deportation ng mga illegal aliens sa tulong ng militar. Ayon sa 2022 data mula sa US Department of Homeland Security, mayroong umabot sa 350,000 illegal immigrants mula sa Pilipinas. Panglima ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming illegal na immigrants, kasunod ang Honduras na may umabot sa 560,000 naman. Ayan, so talagang bago ang presidente, bagong patakaran, at itong si Donald Trump, lumang presidente, bumalik sa bilang presidente, at kaya po siya nanalo dahil sa kanyang galing sa mga kanyang mga plataforma, sa kanyang mga dapat gawin sa muling ikakan. Sabi nga may tawag doon American Great is Again. Great Again. Di ba yun ang slogan niya tama naman. Naging dakila ng Amerika. Ang Pilipinas, kailan naman po kaya maging dakila? Di ba? Kasi ang Pilipinas, makikita po natin, sa usapin po lang ng presyo ng bigas, panahon pa po ito ni Humahuma, hanggang sa ngayon, hindi po nare-resolba yung usapin ng presyo ng bigas. Di ba? Kaya hindi ko malaman kung kailan maging dakila ang Pilipinas pagdating sa serbisyo publiko. Di ba? Kasi yung usapin sa paulit-ulit tayo, para tayong sirang plaka, pero pagpasensyahan nyo na po kasi gusto natin i-diin
na dapat ang gobyerno, wag na po tayong, hindi tayo nangunguna sa kanila, tulay dito, tulay doon, ibabaw doon, di ba, overpass, skyway, subway, LRT, MRT, ay nato, release ng tren dito sa Metro Manila. At ganun din na, di ba, maraming mga kung ano-anong mga nangyari dito kaganapan sa Metro Manila. Pero yung sa probinsya, hanggang ngayon, talagang wala pa rin pong kalsada. So, ibig sabihin, medyo something different in something wrong, na kung saan dapat magkaroon po tayo ng tinatawag na sentralisasyon. Hindi po yung nandito lang po sa Maynila ang inaasikaso. Dahil dito sa Maynila, yung pong mga syudad dito, kahit wala nang pong tulong ang national government, kaya po pong patakbuhin ng mga lokalidad. Unlike po sa probinsya, talagang hindi kaya dahil wala po silang mga matitinong income. Di ba? Yun naman talagang katotohanan yan. Whether we like it or not, tanggapin na natin ang katotohanan na yung pong probinsya, talagang naiiwanan sa usapin ng industrialization, sa usapin ng ekonomiya. Di ba? Dito sa Metro Manila, di ba? Dito po makikita sa Metro Manila na sabi nila wala na daw lupa, pero mag-ikot po kayo dito sa Metro Manila, napakarami pong pinagagawang building. Yung pong mga building na yan, talagang napakagaganda, napakataas pa. At ang mahirap po rito, pag yung po ay nagawa na, natapos na po, napakarami pong unit yan. Na ibig sabihin, ang titira lang naman po dyan ay may pera. So in short, sila po ay magkakaroon na po ng mga sasakyan uli, panibagong problema na naman sa usapin ng traffic. Di ba? Samantalang yung sa probinsya, yung sakahan, hindi man lang po matulungan. Yung sa probinsya, hindi man lang mabigyan ng traktor. Yung sa probinsya, hindi man lang mabigyan ng binhi o fertilizer, na kung saan, yung po nagiging problema dito po sa ng ating mga kababayan dahil sa sobrang dami o sa sobrang taas ng presyo ng bigas ng mga pangunahing bilihin, di ba? Katulad ngayon, yung presyo ng kamates, sibuyas, bawang, etc. Di ba? Sobrang mahal eh. Samantalang pwede naman po magawa ng paraan yan kung gugustuhin ng ating gobyerno. Di ba? Kaya lang, wala tayong magawa. Yun ang gusto nila eh. Inihintay ko nga mag-opening naman yung subway. Dahil yung pong subway, talagang miss na miss ko yun. Gusto ko makasakay ng subway kasi sa lugar yata ng Japan, sa lugar ng Europa yata, uso yung subway. Kaya sana matapos kagad yan para magkaalaman na kung gaano ka-effective ang subway na yan para mabawasan po ang sobrang traffic dito po sa Metro Manila. Ayan, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:14 ng gabi. Dito lamang po yung sempila ng Paranaque Net Radio Worldwide. At siyempre, regas po natin, ito po ang ating kasama na si Chief Gino Osorio. Nasa kasalukuyan, siya po ay talaga naman naghatid ng balita sa ating programang Manibilan ng Masa. At ganoon din po, regas po natin, yung pong Unit 6 Media Patrol, and of course, yung pong Ratsa Express Paranaque nyo sa panguna po ng ito pong si Ronel yung Oliver Moreno at iba pang makasama dyan po sa Express Paranaque News. At ganoon din po, siyempre, ang ating pong kasama doon po sa usapin ng Usapang Kalye sa panguna po ni Jojo Santico and of course nito pong si Rico Ariglo na sa kasalukuyan na nandyan po sa Batangas at hindi po siya basta-basta nakakapunta at nakakapagprograma sa dito po sa ating himpilan dahil tila siya po ay sabi nga po nila ay tila natalian po ng kanyang nag-iisang may bahay dyan po sa lalawigan ng Batangas naman. Hoy Rico, kumusta ka na dyan? Talagang hindi ka na pinalalabas, kaya sa sunod, ingat-ingat kasi tingnan mo, hindi ka na tuloy makalabas-labas dahil at so ano ba yung kausap natin kanina? Sino ba yung kausap natin na kanina? Regards natin? Kaya lang wala na, bukas na lang siguro At ganun din po pala yung pinunta natin, yung substation dyan po sa lugar ng Las Piñas. Kumusta na po kaya? At dadaan uli kami sa inyo. At titingnan po namin kung kayo po ay kumikilos,
Sana kumilos na po kayo kasi baka sabihin ng iba kaya hindi po kayo gumagalaw na baka po kayo ay may natatanggap dyan, ha? Baka may natatanggap po kayo. Sana naman wala, ano? At yun po palang kasama natin dyan po sa lugar ng lalawigan ng Pangasinan na si Gerald Nazaro. Nasa kasalukuyan po ay hindi natin makontak dahil medyo mahina daw ang kanilang signal dyan po sa lalawigan ng Pangasinan. At siyempre, regards din po natin ang ating kasama sa Philippine Digital Media Society Incorporated sa pangunan ng inyong lingkod. Kasama po ito pong si Doc Edward Perez, Doc Nel Selva, ito pong ating kasama na si Chief Fred Lopez, and of course, yung pong ating PDMIS ay associated team na ito pong si Edward Tan, and of course sila Sister Elsa Obispo, maging sila Jewel Sulante at iba pang kasama natin sa BDMSI. At siyempre, regards po natin, yung pong ating mga kaibigan dito po sa lugar ng Pasay. Kumusta na kaya si Mr. Jimmy Howe? Bukas tila mabigat na naman ang mabigat na naman yung hearing. Dahil mayroon naman po tayong hearing diyan po sa branch, diyan po sa isang branch, diyan po sa lungsod ng Parañaque, pasausapin pa rin po ng inventaryo. Ano to? Nakakaano naman, no? Minsan, nakakaano naman pag sabay-sabay ang hearing, sunod-sunod. Kaya yung pong ating mga kababayan, sana wag na kayong gumawa ng illegal para mabawasan ang trabaho ng maiwasan ang trabaho ng media, no? Kasi kung puro kayo gawa ng illegal, pagkatapos kayo ay nahuli, pati kami naaabala, no? At isa po palang mabigat na issue ngayon na pinag-uusapan, yung tungkol po sa dating mayor ng Iloilo, na ito pong si Jed Richard Mabilog. Na kung saan siya po ay binigyan ng amnestiya ng ating kasalukuyang presidente ni si Pangulong Ferdinand Marcos. At ang mabigat po rito, ito pong si Mabilog ay nasa PRRD PDEA watchlist. Di ba? At ano kayang magandang paliwanag ng ating Pangulong Ferdinand Marcos single dito? At batid po natin na si Pangulong Duterte naman, nang siya po ay presidente, wag na po natin ulit-ulitin, sa usapin ng ipinagbabawal na droga, talagang siya po ang pinakamagandang presidente sa balat ng lupa. Di ba? Dahil marami po siyang itinumba, at pagdating sa dulo ay tila nababaliktad pa. So parang hindi po maganda, no? Hindi po maganda ang nagiging outcome. At sabi nga po ni kasalukuyang senador na si Senador Bato de la Rosa, kaya po daw siya ay naging senador dahil sa napakagandang programa ng ating dating presidente na si Pangulong Rodrigo Duterte naman, dahil siya po noon ay siya ay dating chief ng Philippine National Police, at siya po ang nagpatupad o kasama doon sa usapin ng Operation Tokang, na kung saan yung iba ay tuluyan ng hindi at nawala ng hininga. At yun nga po ang nagiging problema nila dahil nga po sa iba't ibang kasong kakaharapin mula sa ICC naman. Ayan, doon po sa ating mga kaibigan, ang oras po natin ay alas 9:20 na. 10 minutes na lang ay tayo po ay magtatapos na sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Dito lamang po yan sa Himpilang Parañaque Net Radio. Bagamat tayo po ay kanina pa nangungumusta na, so muli po tayong mangungumusta sa ating mga kasamahan dito po sa lungsod ng Parañaque, sa 16 na punong barangay ng lungsod, sa panguna po ni punong barangay Alexander Alvarez, diyan po sa lugar ng Vitales,
sa punong barangay ng San Dionisio na si Kapitana Ibay Olivares, yung pong magaling, masipag at talagang, sabi nga po nila, talagang the best punong barangay in the city of Parañaque, sa panguna po nito pong butihing punong barangay Mario L. Jimenez, at ganoon din po yung ABC President na si ayon pong si ABC President Noel Haplos, at ganoon din po ang iba pang mga punong barangay na sa kasalukuyan ay tila hindi ko pa naalala. At siyempre, rigas po natin ang City Administrator of the City of Parañaque na sa Attorney Voltel de la Cruz, at ang ating pong Public Information Office, ang ating mga kasamahan dyan, sila Noli, sila Gilbert, sila Annalie, at saka sila ating mga kasamahan dyan, sila Ray, at saka sila Ma'am Brenda, at buong pamunuan ng Public Information Office. Ganon din po ito pong si Sir Mila Lipon, at yung pong mga yung pong sit-up team aba naman sa panguna po ni Sir Ramil Obra, at sila Harold, regards ko po kayo, at sila Arvin. Iniisa-isa ko na po kayo para walang lama. Di ba? At least nare-regards ko na po kayo. Ganun din po, siyempre, ang ating butihing Mayor Eric L. Olivares, Congressman Edwin Olivares, Vice Mayor Juan Villapuerte, at ang ating mga konsyales, lalong-lalo na po ang ating masipag, magaling na City Councilor, na ito pong si Tin Esplana, and of course, ito pong si Manoy Jo Marie Iliana ng City Council. At yung pong mga kaibigan natin, mga kasama po natin sa Parañaque Net Radio, inuulit po natin ang mga kasama po natin, reporter, correspondent, photographer. Sana kilos-kilos na po kayo, at tayo ay mag-i-execute na po tayo. Mag-i-execute na po tayo. Ang ibig sabihin, tapos na tayo doon sa training, tapos na tayo doon sa conference or ano pa man, kailangan na po natin mag-report tuwing tayo ay may programa dito sa Impilang Parañaque Net Radio Worldwide. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, tayo po ay magtatapos na. Ngayon po ay Lunes, January 27. At talaga naman naging produktibo ang Lunes natin, at mainit na Lunes, at talaga naman live na live, at talagang yung traffic, dahil nga po sa Lunes, talagang hindi po maiwasan dito po sa Metro Manila. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito pa niyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Bye-bye! God bless us all! Bye-bye! The Parañaque Net Radio Worldwide is the new era for digital media platform and communication. This is created with a genuine purpose, with a mission and vision. Mission: to promote the responsible reporting and practice of journalism for the city of Parañaque, and the vision is to unify media practitioners with the city of Parañaque for a better standards of journalism, and to uplift the responsibility of officers and members as a counterpart of local government unit and the field of mass media. The Parañaque Net Radio Worldwide was established through the crucial determinations between the good and evil, warming to stand as single against the many devil, fighting for their own interests. Less than is better than more, for the benefits of shiny community and the line of truth, integrity, and honesty. The Parañaque
Net Radio Worldwide is a pioneer member of Philippine Online Broadcaster Association or PUBA since 2018 and continues to expose a vital information from the city of Parañaque, bringing to the world through different programs, blogging, live coverage, and other means of communication conducted by the officers, members, and all active units across the wide corners. Here are the following programs. Manibela ng Mas on the Go, hosted by Gaspar Lata. Latin Community, hosted by Bishop Jerry De Los Reyes. Radio at Radio, hosted by Mr. Redin Oro. Service, hosted by Professor Jun Matonda. Usapang Kalye, hosted by Radames Jojo Santiago. Arreglo, Sanet Radio, hosted by Mr. Rico Arreglo. Directa, hosted by Freddy Lopez. Police of Nayang, Ulat sa Bayan, hosted by Police Major Nemrod Palomino. Hosted by Gerald Lata. Media Patrol, hosted by Jen Wonder Villar. Esparañaque News, hosted by Javin Moreno and Ronel Ayo. Express Parañaque News. Ngayong linggo ng ika-26 ng Marso ay naghanda ng proyekto para sa mga kababaihan bilang selebrasyon sa National Women's Month. Pinangunahan nito ni Councilor Pablo Paulo Olivares II, punong barangay Noel P. Haplos at ang founder ng Samahan ng Aktibong Kababaihan ng San Isidro na si Kagawad Lin Laginlin. Para saan po ito prevented? Ano pong mga benefits sa mga buhay ng mga kababaihan para sa dito? Itong event na po para po sa ating mga kababaihan sa San Isidro. Saturday News, hosted by Jubel Sumalinag Minyares and More Abing. OMG, Usapang Seguridad at Serbisyong de Calidad, hosted by Doc Nel Selva. Kung Pilipinas Ngayon, hosted by Doc Edward Perez. Transformation Spiritual Transformation Incorporated or BFTCI, hosted by Mr. John Osorio.
Worldwide continues to follow what is the mission. Radio Worldwide. Bati ko po ang ating pong Paranaque Net Radio Worldwide para po sa kanilang ikalimang anibersaryo na pagkatatag dito sa Luzon ng Paranaque. Ito pong media outlet na ito ay malaking tulong po sa atin, lalo sa Luzon ng Paranaque, para mag-disseminate po natin ang lahat ng mga information, mag-disseminate po natin ang lahat ng programa at proyekto dito po sa ating bayan. Isa lang po ang ating layunin, magtulungan po tayo para sa kaunlad at progreso ng Luzon ng Paranaque. Happy 5th anniversary!